Hi everyone! Sa bidyong ito, isi-share ko lang kung ano ba yung ginagawa ko bilang nani dito sa Turkey. So, ito yung ginagawa ko everyday from Monday to Friday pag may school sila. Sana sa mga interesado, at least magkaroon man lang kayo ng idea kung ano ba yung ginagawa ng nani dito sa Turkey. Or mahirap ba siya? At least magkaroon kayo ng idea. So, ganito yun. Bago ako matulog, nag-a-alarm ako ng alas 6. Kasi kailangan ko silang gisingin ng 6:40. So, syempre, meron na akong meron na akong allowance yan. Kasi alam naman natin ng mga Pinoy, pagka-alarm niyan, syempre, papatayin lang yun ng alarm. At syempre matutulog din. Ako ganun din ako, nag-alarm talaga ako ng nag-alarm ako ng 6. Pero tumatayo ako ng mga 6:15, 6:20, depende na lang din kung ano yung lutuin kong breakfast kasi kailangan ko din silang lutuan ng breakfast nila bago pumasok sa school. So ngayon pagkagising ko, ayan, syempre kailangan mo natin iunat-unat kasi ang sarap pa talagang matulog. Uy, lalo na ngayon, di ba, winter. Parang ang sarap pa talagang itulog, yung gusto mong anong oras ka lang gumising, pero wala tayong magagawa eh. So, syempre, pagkagising yan, medyo toothbrush muna ako ng konti kasi mamaya maamoy tayo. Pero yung mata ko yan talaga, parang ang sarap pa talagang matulog. Buti na lang din dito talaga pagdating sa almusal, meron na akong, alam mo na yung almusal nila kung ano yung lulutuin sa umaga. Hindi naman mahirap. Pero ngayon dahil Wednesday ngayon, so madali lang yung almusal. Ang kakainin lang naman nila ngayon ay cornflakes. So, ito yung pinakagusto ko kasi wala akong ihanda. So, ipiprepare ko lang yung mga vitamins nila. I-prepare ko lang yung kailangan sa pagkain. Kasi, mamaya akyat na ko sa taas para gigisingin sila. So, at least ready na, diba, lahat? So, dito sa Turkey, iba-iba naman yon ang trabaho mo bilang nanay. Depende din yon sa age na alagaan mo. Sa akin kasi, dalawa sila, pero malaki na. Hindi naman sila ganun kaalagain. Kasi yung panganay, nasa 8 years old. Yung isa naman is 6 years old. So, pareho silang nasa school. So, ngayon, pagkatapos yung aakyat na ako sa taas, gisingin ko na. Kung nakita nyo naman, di ba, ang sarap ng tulog. Duko, ang hirap talaga gisingin. So, ngayon, pagkatapos yun, ayun, ready na sila pumunta sa school, kumain na sila. At pagkaalis nila yun, ang gagawin ko na naman, syempre, kakain ako ng almusal. Kasi, pagkatapos nito, maliligo ako. Actually, may kasama ako dito. Turkish din siya. Kaso, mamaya pa yung darating mga alas 9. Ngayon, ang gagawin ko kasi, kakain muna ako bago ako maliligo. Kasi, gutom na rin ako eh. Parang ito talaga yung oras na kakain ako. So, habang kumakain ako, syempre, nandyan na yung cellphone muna, konti. Tapos, minsan nga, nakalimutan ko na yung oras. Wala na pala. Hanggang sa, alam mo yung cellphone, minsan talaga, ang lakas talaga yung magnakaw na yung oras, no? Yung umpisahan mo yung mag-cellphone, maya-maya, wala na. So, pagkatapos kong kumain yan, ayun, maliligo na ako. Tapos, ayun, doon pa ako mag-umpisa ng oras. Buti naman talaga dito rin yung amo ko rin. Pagdating naman sa pagkain talaga, kung ano yung gusto mong kainin, wala talagang problema. Anong gusto mong lutuin, walang problema sa kanila yon. So, ayun, natatapos na nga ako maligo, binoblower ko na yung buhok ko. Alam mo, sa Pinas, hindi talaga ako nag-blower ng buhok kasi feeling ko nasisira yung buhok ko. Ang nipis na kasi yung buhok ko eh. Pero dito kasi dahil malamig, kailangan ko talaga i-blower yung buhok ko. Kasi nga, syempre diba malamig. Pag nasa bahay ka, syempre, hindi siya malamig. Pero pag nasa labas, ang lamig pero kailangan pa rin i-blower yung buhok ko. So, ayun na nga, ganito yung ginagawa ko araw-araw. Pagkatapos, pupunta na ako ngayon sa salon, sa sala. Salon kasi ang tawag nila dito. Hindi ko alam bakit sa salon yung tawag nila sa sala. Ito yung linisan ko araw-araw. Actually, hindi naman siya madumi kasi araw-araw. Ang kailangan ko lang talaga siyang i-vacuum kasi meron kaming may aso. Para tanggal lang yung balahibo. Pero minsan, lang yan, mikos-mikos ko lang din yan pag naglinis kasi nga, alam ko namang hindi yan madumi. At saka wala namang masyadong tao dito kasi nga, nasa school sila. Yun lang!